Ay, magandang hapon. Ay, magandang gabi mga boss, mga kaping, mga kabunyog. Salamat sa tumadagdag subscriber, no? Maski pa konti-konti, okay na yan. Basta magkakasama tayo. Makikiano na ho tayo dito kay Atty. Libayan, no? Oo. Total, kinontent din siya ni Atty. Enzo. Makihalo tayo ng konti, no? Pakinggan natin siya. Mamaya magbibigay tayo reaksyon. O tanong. Tatanungin natin si attorney ha. Idol ko to talaga sa totoo lang mga friend. Nung binibira si Tulfo. O, idol ko to. Ang tapang niya di ba? Dinimanda pa. Tsaka may death threat pa siya kay Tulfo. Talaga matapang si Atty. Libayan. O, tuloy. Para sa Pilipino. Okay, ito. You know, it's gonna be interesting again, ha? Tuloy lang natin yung kanina. Okay? Hindi na ako mag-explain. Sige. Hindi na, ha? Mahaba ba to? At tapos lang natin ng konti. Ayan. Si Atty. Claire Castro ito. Papakilala ko pa ba siya? Hindi na, patok siya ngayon. Ma-influensahan sila ng kanilang sagot because yun na nadidinig nila na fake news. Ito yung kasing sinasabi nila na pag paulit-ulit mo daw rini-repeat daw yung lies, yung ba yun? Magiging truth yun. But if it's contrary to experience, it will never become the truth. Tulad nga ng sinabi ko sa inyo, kapag busog ka, tapos sinasabi sa'yo, gutom ka, hindi ka naman magugutom kasi busog ka pa rin. Subukan mo yan. Kumain ka hanggang mabusog ka. Tapos, sabihin ng tao sa'yo 100 times, ay, huwag mo 100 times, baka magutom ka nun. 10 times. Nagutom ka. Tignan mo kung magugutom ka. Hindi pa rin. At ngayon po, bukod kasi dun sa mga nabanggit nyo, posibleng may factor yung fake news, posibleng yung inflation and other issues pa. Kasi may binanggit pa po yung Pulse Asia Survey o sina Sir Ronald Holmes kahapon sa amin. Kung ano pa yung mga ibang factors na posibleng dahilan ng pagbaba ng approval at trust ratings ng Pangulong Marcos Jr. Tinitignan nyo rin po ba yung pangyayari sa pagkakasurrender po sa dating Pangulong Duterte sa dahilan ng pagbaba din po nitong trust at approval ratings ng Pangulong Marcos Jr.? Ang tanong, tinitignan nyo lang, ha? Malamang, pwede. Pero yun nga ang mangyayari pagka ganun kasi Wait. Kailangan bang slow mo ulit nito? Dahilan ng pagbaba din po nitong trust at approval ratings ng Pangulong Marcos Jr.? malamang, pwede. Pero yun nga ang mangyayari pagka ganun kasi ang lumalabas dahil ba sinurrender ang dating Pangulong Duterte sa ICC, bumaba ang rating ng Pangulo. Parang yun ang sinabi niya. Atty. Claire, parang yun yung sinang-ayunan mo kanina. Okay. I'll give you another chance. Kahit ano man ang mangyari, kahit ano pang rating yan, ang Pangulo, itong sinasabi natin, gagawin, magdi-decide, base sa batas, at kung ano yung tama. Kahit hindi... Yan ka na naman base sa batas at kung ano yung tama kailangan nating ilabas dito si Atty. Tumotorgo. Hirap talaga yung trabaho niya na yan. Spokesperson ka, tapos siyempre hindi naman lahat ng ginagawa ng administrasyon ni PBBM ay tama at dapat purihin. Mayroon din siyang mga ginagawa na na hindi maganda. Pero bilang spokesperson, ipagtatanggol mo 'yon kasi siyempre yan yung trabaho mo. Ano ba to? Maganda ba tong sinasabi mo? Maganda ba tong pinaglalaban mo o hindi? Hindi ito maging popular sa tao. Kung ano yung tama, anong sinasaad ng batas, yun lang po ang susundin. Ops! Ano ba yung sinasaad ng batas? Ano ba yung sinasaad ng batas doon sa international humanitarian law at saka sa Rome Statute? Ba't hindi nyo sinunod? So kung ang karamihan ng mga tao ay ayaw ang ginawa ng Pangulo o ng gobyerno, ng administrasyon, sa sitwasyon ni dating Pangulong Duterte na masurrender to sa ICC, hindi po mapapahinto ang administrasyon na gumawa ng ayon sa batas. Kahit ayon sa batas ka ng ayon sa batas. Ang palusot nyo naman, case of first impression naman.
hindi ito popular. Kasi kung ano ba yung sinasabi ng batas, yun ang dapat ang gawin. Ano yung batas ng ICC o batas ng Pilipinas? Kasi yung batas ng Pilipinas, yung ating constitution, hindi nyo sinunod eh. Mali na yun. And ito po ang nagtataka kami. Kung yan po ang magiging dahilan, majority of the Filipinos, meron din naman survey na umaayon na dapat dalhin ang Pangulo, dating Pangulo, sa ICC. Hindi naman problema yung pagdala niya sa ICC. Talagang ano mga pre, hinihimay niya lahat eh. Hindi lang itong contempt ni Libayan kay Atty. Claire. Totoo lang. Ewan ko kung ano nangyari, no? Pero makinig pa tayo. Amin, konti lang. Hindi ko haba ito, ha? Almost 1 hour ho ito eh. Ang problema doon kung paano niyo siya dinala at bakit niya siya dinala. May warrant of arrest nga, di ba? Atty. Libayan. Tsaka Interpol. Teka. Dapat sana ang tanungin mo si Justice Remulla yata eh. Dahil nag-ano na yan, di ba? Nagpatawag na si Amy Marcos ng tungkol dyan sa pagkakadala na yan, di ba? Tuloy. Di ba? Unang-una, yung pagdala niyo sa kanya, nag-violate kayo ng due process. Pangalawa, bakit niyo siya dinala? Sabi mo, justice in the Philippines is kind of questionable. Yun naman yun. Parang wala namang problema sa pagdisiplina sa anak at sa pagpalo paminsan-minsan. Dito medyo magbibigay na ho tayo ng reaksyon dito ha. Kasi ikinumpara niya si Digong sa anak, dinidisiplina yung anak. At pagpalo daw paminsan-minsan. Sige, tuloy mo, Atty. Minsan. Pero wag mo namang bugbugin. Parang ganun. Gets mo ba, Attorney Claire Castro? No. Pero wag mo naman bugbugin. Parang inahintulan niya si Digong bilang anak na nagkamali na dapat paluin. Wag mo naman bugbugin. Gets mo, Atty. Claire? Di ba? Sige, tuloy. Claire Castro. Kung yan po yung dahil, medyo conflict po talaga eh. Magiging conflict po yung mga ginagawang survey. Hindi, ikaw lang yung nagpapalabo. Kasi hindi mo ina-address yung issue. Di ba? Tama na yan. Mahaba ko yan eh. Kulang isang oras, no? Tanong na lang dito, Atty. Libayan. No? Nung lumabas si Atty. Claire na nag-vlog, no? Kasama kayo eh. Sinabi mo pa nga na subscribe niya siya dahil nagagalingan ka sa kanya, di ba? Nasubaybayan ko kayo, Atty. Libayan, tsaka si Atty. Claire Castro. Nasubaybayan ko kayo. Parehas akong bilib sa inyo, actually. No? Oo, ikaw, bilib ako sa iyo dahil nga, ang tapang mo. Talagang sinalubong mo ang mga tulpo. Lahat ng baho ng tulpo, nilabas mo. Di ba? Kaya, meron na nga sabi mo, may death threat na sa'yo, patong-patong ang ikinaso sa'yo ni tulpo, na na-dismiss naman lahat. No? Pero yung Atty. Claire, nung panahong tinitira mo si tulpo, si Atty. Claire Castro, nung hindi pa siya kinukuha ni Bongbong, binira niya rin ng binira yan eh. Yung mga tulpo brothers na yan eh, di ba? Tinira yan. Lahat ng klaseng baho nilabas ni Atty. Claire. With dokumentado Atty. Libayan. Yung citizenship ni Erwin Tulfo, ganito, pati yung tungkol dun sa asawa nitong si Rapi Tulfo, dun sa anak ni Rapi Tulfo, na dun sa unang asawa. Talagang, kumbaga sa hindi ka At saka ito, Atty. Libayan, no? Inano ka ba ni Atty. Claire? Magkaibigan kayo eh. Di ba? Kasi nga, iisa ang nyo, nung tinitira nyo pareho si Tulfo. Ang mga tulpo. Di ba? Tsaka yun ito mga friend. Atty. Libayan.
ang kapalaran ng tao, paulit-ulit kong sinasabi, hindi mo alam kung ano ang dadating sa'yo. Kagaya nitong nangyari kay Atty. Claire Castro. Hindi niya rin alam na tinawagan siya, ganun-ganto. Matagal pa nga bago siya umuo Pero nung sinabi raw nitong si Bongbong Marcos na pwede ba tulungan mo kami, humingi ng tulong sa kanya ang daming uminterview kay Atty. Claire Castro, no? Ang pinagtataka ko, Atty. Libayan, bakit hindi mo siya interviewin? Si Idol Christian Isguera hindi rin siya sang-ayon sa ginawa, sa ginawang ni Atty. Claire, sa pagtanggap niya sa posisyon na, yan nga, USEC, no, ng PCO. Hindi rin sang-ayon si Christian Isguera sa ginawa niya. Pero ang ginawa ni Christian Isguera, tinawag niya si Atty. Claire, in-interview niya. Panood ko fake, kaya nga inaano ni Atty. Claire, di ba, Atty. Libayan, yung tungkol sa mga fake news na kumakalat whatsoever. Sabi ni Christian Isguera, yung si Marcos, ano rin yan nakinabang din yan sa fake news. Totoo naman, di ba? Nung kapanahunan nga ni Leni Robredo, na talagang dinurog ng puro fake news si Leni Robredo. Ni-red tag nila, lahat kung ano-anong ginawa nila kay Leni Robredo. Kumbaga sa kay Christian Isguera, nakinabang din tong si Bongbong Marcos sa mga fake news. Di ba? Nasagot naman ni Atty. Claire na maayos At maski nasabihin natin, parang para kay Christian hindi siya masyadong Alam mo, yung Christian Isguera, sobra rin ang galing ng mga friends, sa totoo lang. Tsaka si Secretary Llamas, bilib ako dyan. Totoo lang Yan nga, tumatawag na. Pero talagang sila kay Duterte. May mga nagsabi kay Christian Isguera, parang naiinggit, sabi ni Christian. Sinagot ni Christian Isguera, hindi ako maiinggit sa kanya. Ganyan ito. Kung i-offer sa akin yung posisyon na yan, hindi ko yan tatanggapin, sabi ni Christian Isguera. Kasi, mawawala ako Hindi, parang hindi siya sang-ayon talaga sa ginawa ni Atty. Claire Castro. Pero never na niya ulit in-interview yata, o never niya na ulit na tinira si Atty. Claire Castro. Sa mga sinasabi niya, never. Kasi ang papel ni Atty. Claire Castro talaga talagang kumbaga sa sagupain siya ang sumagupa sa mga Duterte. Lahat. Magmula ro sa ama hanggang sa mga anak, Atty. Claire Castro ang tumira, ang sumagupa, ang humarap sa mga peking pinagsasabi nila. Pati sila Harry Roque na yan, lahat sila hinarap ni Atty. Claire Castro. No? Makakala mo, Atty. Libayan, madali yan. Taya buhay si Atty. Claire Castro dyan. Niwala ka, Atty. Libayan. Mas masahol na ito si Atty. Claire Castro kaysa kay Percy Lapid. Sa totoo lang, Yung kanyang sitwasyon ngayon, mas masahol. Nakita mo naman, hindi naman basta-basta yung sinasabi na nga ni Secretary, ni Senador Trillanes. Sindikato yan, Davao Mafia yung binabangga mo. Parang ganun yan, Atty. Claire. Kaya nga, di ba, sabi, dapat sa'yo, naka-bulletproof ka na Sa totoo lang. Tsaka yung gwardyado ka sa bawat lakad mo. Dahil talagang delikado ka Sa totoo lang, mga friend. Kaya nga sabi ko, nasama ko na si Atty. Claire sa dasal ko Balik tayo kay Atty. Libayan, no? Atty. Libayan, bakit hindi mo patawag si Atty. Claire? Magkaibigan naman kayo nung nag-uumpisang nagbablog si Atty. Claire ikaw pa ngang nagsabi na subscribe niyo siya. Alam ko Tsaka Atty. Libayan, ano ba ang gusto mong gawin ni Atty. Claire Castro? Sabihin mo nga. Pwede mo naman siya patawag kagaya ni Christian Isguera Tapos saka kayo mag-usap. Hindi yung ganyan na hinihimay mo lahat
inaano niya, yung sinasabi niya. Yung sinasabi naman ni Atty. Claire Castro inaano niya lang yung yung mga sinasabi ng mga Duterte. Di ba? Kagaya sa survey na yan. Parang instrumento ng Duterte itong Police Asia nato sa totoo lang delikado kanina sa vlog ni Atty. Enzo. Sabi raw sabi ni Pulong, dinalaw niya yung tatay niya sa kulungan, no? Paglabas ni Pulong, interview si Pulong, at ang sabi na raw ng tatay niya, iboto niyo raw yung 10, PDP 10 plus 2. Ang pinlasto raw ng tatay niya, si Kirubin at si yung sa kasama ni Enrile, hunasan. Pero ang inendorso naman nito si Sara Duterte, si Camille Villar at si Amy Marcos. Pero iba ang gustong mangyari nung ama niya. Hindi yung si Camille Villar at si Amy Marcos. Kung hindi, si Hunasan at si Kirubin. Ayun, Atty. Libayan. Kaya hindi ako magtataka. Baka sa susunod, yung ultimo lalabas na survey itong Pulse Asia, pasok na sa Magic 12 si Kirubin at si Hunasan. Di ba? Hindi malayo yan. Inendorso ni Digong. Ang lakas ni Digong. Di ba? Napakalakas. Ang dami pa rin naniniwala sa pinagsasabi niya. Pwede na sabihin ng Pulse Asia na kaya ika pumasok sa Magic 12 ang bigat ika na endorsement ni Digong, di ba? Tsaka mabalik ako doon sa sabi ni Atty. Libayan na kumbaga sa pamilya, yung anak pag nagkasala disisiplinahin mo, papaluin mo, wag mo naman bugbugin. Teka, Atty. Libayan, bakit mo ikukumparang anak si Digong? Tatay Digong nga tawag dyan Hindi naman anak Digong yan, tatay Digong, di ba? Yun nga, at bilang siya tatay Digong, kaya siya nandiyan sa dahig, sa dami ng pinapatay niya, ng mga anak niya. Di ba? Yun ang niya crimes against humanity. Pinagpapatay nila yung mga tao na yun ang kanilang kaso. Kasama nga yan si Bato at meron pang siyam na maaring madampot. Eto, Atty. Libayan ako, sa totoo, bumilib ako talaga dito sa totoo lang mga friend. Nung inaano niya si Tulfo, talagang kumpleto. Lahat. Pati yung mga anak ni Tulfo sa una, na pinabayaan ni Rapi Tulfo. Yun din naman ang naging topic ni Atty. Claire Castro Tapos yung mga asawa nito sila Erwin Tulfo, ang daming babae, 4, 10 anak niya sa 4 na babae. Mga ganun, lahat ng baho halos nilabas. Hindi naman, tsaka never kang kinontra ni Atty. Claire. Atty. Libayan, wala akong alam. Parang nagulat si Atty. Claire Castro, bakit gumanyan ka wala naman siyang not unless na, eto Atty. Libayan, ibig mo sabihin, para sa'yo. Kasi, sinasabi mo na mali ang pagkaka-aresto kay Digong. Di ba? Ibig mo sabihin tama na paano mo hindi papa-aresto si Digong na ibibigay? Wala nga makapagsampa ng kaso dito, Atty. Libayan kay Digong maski diyan kila Bato, walang nagsasampa ng kaso Kaya hindi gumagalaw ang hustisya dito. Lahat naman, di ba? Alam mo naman yan, di ba? Na miyembro tayo ng International Criminal Court. Yun ang nililitis. Yung panahon na miyembro tayo, di ba? Hindi naman masyadong yan. Basta yun lang, Atty. Libayan. Pwede mo namang yan interviewin si Atty. Claire Castro. Kagaya nung ginawa, sana, ni Christian Esguerra. Hindi yung ganyan na haharapin ka naman ni Atty. Claire Castro, haharapin ka.
Isang tawag mo lang, malamang, pagbibigyan ka niya. Hindi yung ganyan na, di ba? Ganun lang yun, Atty. Libayan. Ha? Tsaka yun nga, bakit mo siya binabatikos? Sinasangga lang naman niya yung mga fake news ng mga Duterte. Di ba? Hindi lang naman si Duterte, pati nga si Cynthia Villar, tinira rin yata niya. Marami siyang kaya nga sabi ko nakakatakot. Nakakatakot yung katayuan ni Atty. Claire sa totoo lang, mga friend. Makakatakot. Hindi basta-basta yan eh. Tignan mo naman yung inendorso ni Digong. Hindi si Villar, hindi si Aimee. Kirubin. At saka Hunasan. Mga military na naman. Diba? Yung nakita, mahal ko ang military. Diba? Doble ko sweldo yun. Basta sunod kayo akin, ha? Diba? Mga friend. Yun lang yun. Atty. Libayan. Mabuti sana kung ang sinasabi lang naman ni Atty. Claire yung mga good news sa administrasyon ni Marcos. Di ba? Ganun. Doon siya babayaran eh. Doon siya. At saka yun nga, yun ang papel niya eh. Kasi, yung kabila, walang ginagawa kung hindi pasamain si Marcos. Tungkol administrasyon ni Marcos, di ba? Bangag, adik, mumurahin niya. Di ba? Si Atty. Claire at yun ang naging papel ni Atty. Claire. Bumangga sa sindikato. Magkulab na po tayo. Atty. Libayan, yun lang. Interviewin mo siya kagaya ng ginawa ni Christian Esguerra. Magkakaintindihan naman kayo eh. Tsaka si Atty. Claire naman pagka sumagot siya, gaya ng sinasabing PhilHealth, whatsoever, meron siyang meron siyang papel eh. Hindi chismis eh. Naipaliliwanag niya ng maayos sa tao eh. Kung ano yung maingay na kamalian ng gobyerno. Pinaliliwanag niya ng dokumentado eh. Di ba mga friend? Yun lang yun eh. Kaya yun nga, Atty. Libayan, kung mag-usap kayo. Hindi yung ganyan na lahat na sabihin ni Atty. Claire eh. Tsaka yun nga, kinumpara mo sa anak si Digong na nagkamali. Dapat, kung didisiplinahin paluin lang hindi yung bugbugin. Parang ganun. Hindi naman binugbog si Digong eh. Binigay si Digong doon dahil nga atapang Digong eh. Tsaka si Digong naman na nagsasabi, ngayon na, matanda na ako. Sabi niya, sipain ko pa yung ICC. Di ba? Ewan ko siya, Atty. Libayan. Yun lang sa akin. Basta wala tayong masamang tinapay. Pero yun nga, kung ako sa'yo, kausapin ko si Atty. Claire. Pwede naman kayo mag-usap eh. Kaysa sa social media, ganyan. Pangit eh. Pangit. Totoo lang. Tsaka yun nga, wala namang ginagawang masama si Atty. Claire. Para sa, ano ba sa inyo mga friend? Masama ba yung ginagawa ni Atty. Claire na parang spokesperson siya ng palasyo? Hindi naman siya nagsasalita. Kita mo naman yung mga umi-interview sa kanya, di ba? Pag press conference niya, nasasagot naman sila ng isa-isa eh. Di ba? Halos araw-araw si Atty. Claire, may mga press conference siya. Iba pa yung vlogging niya, sipag nga eh. God be with you, Atty. Claire. Sana hindi ka matulad doon sa kaibigan namin na si Ka-Percy. No? Pero yun nga, God moves in a very mysterious way. Mismo si Atty. Claire, hindi niya akalain yan eh. Yung naging posisyon niya na yan. At humingi siya ng guidance kay Lord. Bago niya yan tinanggap. Nagdasal daw siya bago niya tinanggap yan. Yun lang yun. Mag-collab na po tayo mga boss. Eto, may bagong vlog na naman si Atty. Claire.
dapat, hindi ko pa ho ito napanood, mamaya panoorin ko to. Kasi ang pamagat ho eh. Dapat ipagpatuloy daw ni PBBM ang ginawa ni FP Duterte. Hala. Tapos ito, hindi susundan ni PBBM ang mga yapak ni FP Duterte. Oh, ayan kay Claire Castro. Mamaya ho siguro to. Pero nag-umpisa na, 57 minutes ago na yun. Oh. Ayan. Oh. Actually, yun ang gustong mangyari talaga nitong Duterte na itutuloy ni Bongbong yung programa ni Duterte na yun nga, papasukin ng Pogo, papasukin ng China, at ituloy ang war on drugs. Yun ang gustong mangyari. No? Eh, hindi mangyayari yun. Iba yung... Basta yun lang, Atty. Libayan, sa akin lang. Kaibigan tayo. Hindi ka inano ni Atty. Claire Castro. Yung advokasya mo sa paglaban sa mga tulpo, advokasya niya rin. At yun nga, mahirap yung papel niya. Baka kala mo, Atty. Libayan. Buhay niya tayo dyan. Magkulab na po tayo. Librado Tutubico, shout out. Blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless. Stay safe and healthy. Doon sa dyan ka magaling tandang durian tutae po eh. Pero hindi ka lulusot kay General Torre. Diyan ka na matutoda sa ICC. Danny Lopez, oh. Malapit nating magmura si Amy. Pagkatapos ng halalan, magmumurad na din yan. Hindi na siya in-endorse ni Digong. K54254, shout out. Sa sobrang yabang, sa dahig pa din, natuloy. Totoo yan. Mary Chat, shout out. Mukhang asong ulul. Sino? Si Digong? Nga no? Parang ganun nga, di ba? Chupisa Bunao, shout out. Good evening po, kuya, at sa pamilya mo pong mahal, at sa mga ka-warriors. Di pa naipapanganak at tatalo sa amo. Naipanganak na si General Torre para siya ang tatalo sa ama mo. Pasintabi po, General Torre, kahit maitim ka po kay Duterte, abay lamang ka po pala ng 100 paligo kay Duterte kasi ikaw po, General Torre, ay tao. Si Duterte, ewan ko. Kayo na po magsabi kung ano siya. Eh, ayon kay Secretary Llamas, halimaw nga eh. Oh. Efrem, shout out. At ayon din kay Duterte, siya ang papalit kay Satanas sa trono. Kaya doon niya gusto mapunta sa impyerno. Efrem, oh, walang pinagkaiba sa isang prick clown. Dapat dalhin sa peryahan at walang manunood. Parang rally ng mga unggoy. Duterte. EGK. Estrella Mikua, shout out. Diyan ka napahamak, Digong, dahil sa kayabangan mo. Yun nga, Kalat ni Baya, shout out. Kala niya kasi hindi siya talaga madadampot, hindi siya makakahon. David Allen Mendoza, good evening po, Karox. Kung ano po, kahit ano pa po ang sabihin at gawin ng mga kaalyado ni Digong ay wala na silbihan. Tuloy-tuloy na po ang pagbulusok ni Sugo sa impyerno. Ng Sugo sa impyerno. Patay tayo. Jokiano, shout out. BBM, ingat ka sa mga tao na nakapaligid sa'yo. Di lahat yan, bata mo. Pag nakakita ng butas, yan, ilalaglag ka niyan. Kaya kumilos ka na. Gat may oras pa. Totoo yan, Joe. Galing nyo talaga. Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuya Rox, at sa inyong may bahay. God bless you always and the family. God bless, Raul Villanada. Joe Quijano. Lalo na sa Comelec. Baka pag gising mo, nadali ka na ni Inday. Dilat mo mata mo. If ikaw na, bahala sa jowa mo. Kalat ni ulit, oh. Good evening, Kasani. Tira lang, Kasani. Huwag mong tigilan ang mga ungas na yan. Hala, bira. God bless your family. God bless, Kalat ni.
Raul Villanada ulit ito. Hindi lang daga ang nasa dibdib ni Digong nyo ng mga oras na yan. Isama pa, pusa at aso. Nagkakarambola sa dibdib niya yan. Sobrang takot, dinadaan na lang niya sa daldal. Totoo. Anong pigsasabi na, di ba? Jokiano, kita mo na, si Pacquiao, nagagawa ang gusto. Harap-harapan ka na kung bastusin. O, ayun. Bongbong, hindi ba alam yun? Papa-interview pa, ano ba? Hindi malayong, baka may sariling kwarto pa yan sa Pasig City Jail. Ha? Ba? Baka, ay, naku. Raul Villanada. Dapat yung pa-imbestigahan yun eh. Di ba? Ayan, ayaw itikom ang mga bibig at pansamantalang tumahimik yan. Yan ding mga sinasabi nila. Diyan kukunin ang hatol sa pulka Digong nyo. Sama mga kampon. Totoo. Federico Mandaco. Yan ang expertise ni Digong. Yung bulahin ka, paikutin ka. Sa bandang huli, at ikaw, sa bandang huli, at hindi ka makakuha, tatakutin ka. Pinagmamalaki niya pag naging presidente daw si Sara. Was-was kayo lahat. Talagang wala silang alam na solusyon, kundi patahimikin ang kumakalaban sa kanila. Wala nang kaso-kaso pa at kulong. Papakainin pa daw ng gobyerno. Dun siya pinapalakpakan ng mga alipores niya. Tuwang-tuwa sila na may namamatay, wala nang hustisya. Tapos ngayon nung maaresto si Digong, wala daw hustisya sa pag-aresto sa kanya. Tignan niyo ang mga utak nila. Sabi nga ni Vlogcaster Nyolo, utak luga daw. Kagaya ng Atty. Libayan, yung pagkaka-aresto sa kanya. Ibig mo sabihin, hindi ka sang-ayon sa ginawang pagkaka-aresto sa kanya? Bakit? Bakit, Atty. Libayan? Napakahalaga ba ni Digong sa'yo? Yun lang yun. Mary Chat, shout out. Vote for Trillanes for Mayor of Caloocan City. A good man, honest and handsome. Nabi mo pa, Mary Chat. Primo, mas gusto ng mga politiko na mahirap ang taong bayan para kayang-kaya nilang paluhurin sa kanilang kasinungalingan. Itanggiman ninyo, wala na kayong kahihiyan. Totoo yan, Prim. Ano to? Anyamitin na po. Ano ba ito? Hello, Garci. Tapos na eleksyon sa Davao. Nakakuha na ng isang truck. Yung ballot boxes. Patay tayo dyan. Chupista Bunao. Isa pa, napansin ko po, si Digong at si Hanelit ay di lang pala mukha ang magkahawangis. Pati ugali nila. Magkapareho din. Yun nga eh. Matapang pa nga yung Hanelit eh. Tignan mo si Digong ang inaaresto. Walang napagsabi. Pero yung Hanelit, tamukpok. Yung namang anak niya, pinagmumura yung mga, di ba? Madencio Yeves, shout out. Dinaan sa kwento, paawa epek, pero nung kalakasan niya, puro mura ang namumutawi sa bibig. Puro joke lang. Kwentuhan lang si General Torre, di nyo kayang paikutin ulo niyan. Totoo. Glenn Dadeo, shout out. May tama ata sa ulo talaga si Digong nyo. Napakasutil niya at mapang-asar. Ngayon lang ako nakakita ng ganyan na leader. Grabe siya. Maski ako. Glenn Dadeo ulit oh. Friend Shervin Sapeda, shout out. July 7 Alcantara, Christian Sen, shout out sa inyo mga friend. Friend Dolor Gracia, Amy Bingson, shout out ha. Eman Escalona nak, shout out. Sabi ni Tia Delio. Si Rox, kailan pa po kaya matatapos itong ating binabasang wakasan comics araw-araw? Naku! Mahaba pa yan, Tia Delica. Grabe na pong nakakapundi ng utak ang maganap po sa atin. Buti nga ikaw, nandiyan kami dito. Puro na po mga wala sa tamang katinuan at pag-iisip. Mga pag-gobyerno, pati mga nakakasukang zombies. Kasi nga po Sir Rox, kung sino pa po yung matitino,
may tamang utak, talagang lumalaban po sa tiwali at mga burak. Siya pong itinatapon ng multiple choice po sa balota na ating mga mas nakararaming puro mangmang na kababayan. Sabi ko nga sa iyo, hanggang ngayon yung Tanganisim virus hindi laganap pa talaga. Hanggang ibang bansa, no? Sorry po do sa masasagasaan, ano po. Kasi tingin mo naman po sa itsura ng politika sa atin. Daig pa po ang talipapa at palengke sa ingay ng gulo. Totoo yan. At mga nakakaingay talaga, Tia Deli. Itong mga surveyor ng mga tanga na ewan ko. Kagaya yung mga tauhan ni Digong, nagsusurvey sa Davao. Sinong bata niya? Siyempre, tauhan ka ni Digong, tanga. Siyempre, sasagot sa'yo, Duterte. Mga tanga talaga itong mga. Duterte, isa na. Ewan ko, ang klase mga utak itong mga hype na to. Puro mga walang awa ang mga pinagkukuda ng mga pinutukan ng lintik. Sobra na pong nakakasuka at nakakapika si Rox. Wala po ba talagang magagawa yung mga nasa pinakamatataas at nang masawata na naman po itong sobra na pong kaguluhan na ito nalalo pong nagpapalubog sa mundo ng kahihiyan itong ating kakaprangot sa mapa na bansang Pilipinas. Puro po ang yayabang. Kung hindi tahimik at pipe sa Senado, sobrang kuda na para pong puwet ng manok ang baho ng bunganga, pero wala naman silbi kundi mangurakot sa kaban ng bayan. Totoo. Sa totoo lang po, Sir Rox, parang nanonood lang po tayo ng kengkoyan na boxing sa mga nakakasuka na pong ganap. Nasaan po ang mga kamay na bakal at tamang hustisya? Kaway-kaway po tayo sa lahat ng ating mga magigiting na honorables na nasa pinakamataas pong pwesto. Supreme Court, DOJ, mga ma'am, mga sir, tayo po ba hanggang taga-panood na lang? Kilos-kilos din po siguro. Tayo dapat pag may time, wala pong napupulot at natutunang matino ang ating mga kabataan. Kasi nga po, puro po tayo mga ampaw, mga walang silbi. Iilan lang po talaga ang pwede mong saluduhan sa pakikipaglaban at tunay mo po talagang maasahan na may tamang paninindigan. Sir Trillanes at Sir General Torre, mga sir, para po sa akin, kayo po ang tunay na bayaning katipunero. Mabuhay po kayo, mga magigiting at tunay na sundalo po ng bayan. God bless the Philippines. Totoo yan, Tia Deli. Edmundo Cheng, kailangan maging presidente na ang isang napakaraming kaso ng mga pagnanakaw at pagpatay sa Davao. Hinayupak kandigong ka. Oo nga. Mundo ulit oh. At kung ako si Torre, papakainin ko yan ng 45. Tapos doon mismo sa inuupuan niya, babarilin ko na yan. Hayop na yan. Tulad na mga ginawa niya sa mga naging biktima ng hinayupak na yan. Totoo. Pelabot, shout out. Kakasuka mukha ni Digong. Kaya hindi muna ako kumain bago ko binlagin. Mundo Cheng ulit oh. Kahit na pagpilitan pa nga lahing Duterte na makabalik sa anumang posisyon sa gobyerno, wala nang uupo pa. Puro na lang paasahin ang mga tanga nilang tagasunod na baliw na bobo. Totoo. Mundo Cheng ulit oh. Nakakahiya ito si Amy Lacson. Pumunta sa burol ni Nora Honor, akala siguro niya ay pagkakaguluhan siya at makakahatak ng boto. Nagkamali siya, no pansin siya, parang ordinaryong tao lang. Ganon din itong si Ipe. Sa libing ni Nora, wa-effect din. Buti nga, hindi pa sila, wala, nakasukay mo. Musikerong OFW, shout out. Mundo Cheng ulit oh. Dapat sa
ikatitino ng bansa lahat ng mga nanunungkulan sa gobyerno at tiwali at ganid sa lagayan iligpit o itumba ng lahat. Pakiunahin na si Garcia para maging malinis na ang mga kakandidato sa bayan. Jojo Di Gestro, shout out. Sorry to say, unggoy ang dating ng muka. Totoo, mukhang unggoy nga eh. Mundo Cheng ulit oh. Dapat sana, ang gawin ng mga mambabatas sa atin na pagsabay-sabay na ang mga kaso ng mga lahing Duterte. Isabay na rin ang plunder sa impeachment ni Sara Droga naman kay Pulong. Kasabay ng bayaw niya na asawa ni Sara at pagpatay sa 7 katao sa Davao. Kailan lang para mataranta na? Wala nga eh. Jojo Gestro ulit oh. Parang mumoy na ang muka kung walang power ang kamay. Totoo. Sami AJ oh. Karox, natutuwa ako kung magiging magkaibigan tayo sa pag-uwi ko. Magkita tayo, let's be friend and to your family, God bless. Sinabi mo pa eh. Message mo lang dyan kung kailan ka uwi. Friend. 3J Show po. Sumagot Wow, ang sarap naman yan. Kailan ba yung plano na yan ng makasama? Pero seriously, ako rin gusto kong makarating ng Pangasinan eh. Have fun and be safe always. God bless your future get together. Oh, yun eh. His 3J Shop ka. Kala ko kakain tayo sa umpin eh. Nelson Nokop, shout out. Dati akong admirer ni Libayan. Now hindi na. Nakakasira lang siya kay Mayor Magalong. Ano na ba nangyari sa kanya? At kay Toto Kausing. Sumobra yata sa katalinuhan. Libayan Kausing. Nanonood ka rin pala niyan Nelson Nukop ulit oh. Sa mga taga-Caloocan, huwag niyong palampasin ang inyong chance para magka-mayor tulad ni Trillanes. Diba? Nelson ulit. Kung gusto niyong dumapa ng tuluyan ang Pinas, vote padapa straight. I will vote for Kiko Bam, Heidi Luke, Castro, etc. Sumagot si 3J Show ulit. Masakit ang madapa, lalo na kung nangudngud ang mukha mo. Umiwas na po tayong madapa. Yun nga eh. Kaso nga eh, nakigar siyang sagot dyan Ted, shout out Ted Ang trabaho ni Jose Castro ay hindi ko pinoproblema tulad ng sinasabi ng iba. Paano kung nagkamali si Marcos? Paano ito kukontrahin ni Jose Castro? Bakit tayo mag-aalala doon? Nagkamali si Marcos. Di si Marcos lang ang mali, hindi si Jose Castro. Kung ano lang naman ang ipinalalabas ng Malacanang ang sinasabi ni Jose Castro at hindi niya sariling kuro-kuro. Alam pa rin naman nating nakapanik si Jose Castro sa bayan. Mapapatunayan niya sa vlog niya. Oo, di ba? Saka hindi siya advisor ni Marcos para itama ang mali ni BBM o kontrahin niya ito. Kaya nga, tagapagsalita lang siya. Palagay ko, ang bayan ang dapat bumatikos pag nagkamali ang tauhan ng gobyerno. Sinabi mo isang ayon ako sa'yo, Ted. Rodelio Felipe, shout out. Gagong digong nyo, dadalhin ka doon sa dahig para masipa mo talaga ICC, o di ba? Salvador Centeno, shout out. Marcelo Santa Ana, shout out. Puti na, sabog sa fentanyl ang tratadong yan. Kulang sa tadyak sa muka, ang estupidong inutil na yan. Mainit ang ulo ni Marcelo. Loisel, shout out. Tumpak na tumpak kami sa totoo. Kriminal na mapaglinglang pa. Totoo. Arnold Puerte, shout out. Ang hirap dito,
COMELEC hawak ni Duterte, pati Ombudsman at Supreme Court. Arnold Puertes ulit oh. Xerox, mga appointee ni Digong, nasa pwesto pa. Sistemang edukasyon, may gusot kaya maraming bulok at bobong tanga pa. Totoo yan. Elizabeth Iscario. Good morning. Xerox, ay nako, itong si Digong, akala niya tama ang ginagawa niyang pinagpapatay ang mga suspect pa lang ng war on drugs niya. Ano yan? Wala nang rule of law tayo. Di na kailangang ikulong basta patay lang. Eh bakit pa tayo may mga abogado? Bakit may korte pa tayo? Yan ba ang gusto ng mga Duterte? Anong klaseng tao ang mga taong pumapabor dito sa patayan? Totoo yan. At tuwang-tuwa pa sila sa araw-araw na patayan na walang hustisya. Tapos ngayon humihingi ng tamang proseso sa kanya. Bakit? Dahil dati siyang presidente at above the law siya. Yun nga yun eh. Ganyan kabuo. Elizabeth Iscari ulit oh. Xerox, sa totoo lang, kawawa talaga ang mga pinagpapatay nila ng walang kalaban-laban. Ang mga pamilya nito na naiwan, lalo na ang magulang ng mga ito at anak. Manhid na ba ang mga Pinoy dito? Wala na. Ewan ko nangyari, di ba? Ang masakit no minsan, nilagyan ng baril yung yung pinatay nila, tsaka nilagyan ng sachet ng droga. Ang putik, nailagay yung baril sa kanan, ikaliwete yung bata. Sabi, sa kanan nilagay yung baril, ikaliwete pala yung bata. Oh. Victor Mersa, shout out. BBM, palitan mo na si Samuel Martires at si Medado Guevara para magtagumpay ang gobyernong Marcos. Isama mo na rin si George Garcia. Ewan ko kung pwede yan eh. Diba? Si Sara Duterte nga palpak na, hindi niya pa pinalitan eh. Diba? Oh, kaya lang, nung nag-resign, saka lang niya, pinaglalaban niya pa na wag, na hindi niya papalitan si Sara sa DepEd, di ba? Ganun ewan ko nga At kung tutusin mo, yung inabot ng DepEd, kasalanan ni Bongbong eh. Pinuesto-pwesto mo yan dyan. Alam mo namang walang alam sa di ba? Ako tutusin eh. Kasalanan mo nangyari sa DepEd eh. Pinuesto mo yan eh. Taka yung ginawa mo dyan. DepEd Secretary, co-chair pa ng NTF Health Group, Vice President pa. Ang puto. Humingi siya ng pera, binigyan mo. Ni-spoiled mo. Ayan. Ang anak, ang anak pag-spoil. Pati magulang niyan, mumurahin yan. Nangyari. Ted ulit Sabi ni Kibuloy, pareho daw ang naging kapalaran nila ni Digong sa pagkakakulong. Paliwanag nito ni Enzo, magkakaiba sila. Ang ginamit kay Digong ay RA 9851, pero di ko maalala kung anong batas ang ginamit kay Kibuloy. Parang RA 9296. Pakyo kasi ito si Baboy. Kasi ito baboy. Unsanitary, kakahawa. Sumagot naman 3J Siopo. Yan naman si Gibbs. Nagsasalita lang yan ng wala lang naman sense. Basta makapagsalita lang. Alam naman niya na tama ang ginawa kay Digong. Pero kailangan nila ng narrative na ipakakalat nila. Kesyo, kinidnap, matanda na, kawawa naman, ginawa lang daw para sa bayan, at kung ano-ano pa. Yan ang narrative nila para sa kanilang mga DDS. Totoo, PJ Shop ka eh. Silva, shout out. Naka-fentanyl si Alimaw. Florentino Bendulo, shout out. Ba't laging lasing yung bugok na yan? Naka-fentanyl nga yata eh. Rodelia Alpilor, shout out. 3J Shop ulit Xerox, kaya nga sa ICC, nag-file ng mga biktima kasi wala silang makukuha justice niya sa Pinas. Kahit pa may ebidensya ka na purong-puro, dismiss lahat
ng anumang kasong ipile sa Pinas. Saka, ang kaso, hindi laging Pasko para sa mga Duterte. Kaya ayan, sa ICC ang bagsak niya. At ang kagandahan pa nito, mismong ang testimony ni Digong sa Senado, Quadcom, solid pa sa dilang solid na evidence. On oath mga yon, nakangisi lang ang ICC judges. Totoo, tapos na yan. Maliban na kung kaya niyang bayaran ang mga judges ng ICC. Kagaya dito sa Pinas. Ewan ko lang. Kasi yun lang ang panalo niya eh. Oo. Pag nabayaran niya yun. Alam eh. Garapal naman yan pag na-acquit yung kaso na yan. Marioso. 3JC po ulit. Si Bato, Sir Rox, malapit na rin yan. Pag inaresto na yan General Torre, ang tawa lang siguro ni General Torre. Paano ba yan, Bato? Handa ka na bang sumakay sa Jetstream? Wow, social si Bato. Pag nagkataon, libre na nga ang pamasahe. Jetstream pa. Yayamanin. Totoo yan, 3J Shop ka. 3J Shop ulit Sir Rox, maiba ako. Ito lang ang eleksyon season na nag-i-endorso ang mga politiko na ang ini-endorso nila ay nasa kabilang party. Instead na yung nasa ticket nila ang ini-endorso ng bawat isa ang kalaban sa pwesto pa ang ini-endorse. Iba rin Ibang klase nga. Di bale, kahit endorse pa sila Villar, Ivy, Tolentino at iba pa. Di naman mananalo ang mga yan. At mas pabor ba sila Kiko Pangilinan, Atty. Luke, Franz Castro at iba pa. Si George Garcia lang ang makakapagsabi niyan. 3J Shop ka. At ang Police Asia. 3J Shop ulit Talagang mahihirapan ang defense ni Digong. Ang tabil kasi ng labi ni Digong, tawa-tawa siya. Akala niya kasi, hindi siya makakarating sa dahig. Como powerful pa rin sila sa Pinas. Pero si Lord na ang gumawa ng paraan para maaresto siya. Kaya ayan, si Digong mismo ang magpapakulong sa kanyang sarili. Totoo yan. Paano kaya, Sir Rox, kung sabihin ng one of the judges ng ICC na ganito? Mr. Duterte, you said, sasampalin mo ang ICC. Would you like to do that now? O, patay siya. Diba? Sasabihin naman niya, ikaw na, parang hindi mo kilala si Digong. Your Honor, I am only joking. Joke. Ay, 3J Shop ka. Ano pa ito? Digong, sumagot piyesto ka. Wala naman akong sinabing ganyan. Biglang nagka-amnesia. Hindi sasabihin niya, joke. O, diba? Ikaw talaga Hindi niyo ako kilala, Your Honor. I am a joker, sabi niya. O, diba? DJ Shop ulit Naku po, tumaas sa survey ni Sara nung habang nasa Netherlands siya sa halos isang buwan. Saan nang galing ang survey? Wala na sa Pinas si Sara. Saan siya nag-excel? O saan siya nagtrabaho bilang VP? Saan binase ng nagpa-survey ang pagtaas ng trust rating, performance rating ni Sara? Halatado naman ang nagpa-survey na bayaran. Hindi man lang naging disimulado. Ikaw naman. Pera na yan, girl. Anong disimulado? Imbutido na yan Marilo Pabianak, shout out. Magandang hapon po tayo at sa mga ka-warriors. Ang kukulit po ng narrative ng DDS, meron bang kidnapping na ganito nakaupo sa presidential chair at relax na nagle-lecture? Walang katapusan ang kuda. Paano na yung mga na-EJK? Kesyo dito na lang daw dilitisin. At if naman makukuha natin ang tunay na justisya. Kaya pabayaan na lang nila doon ilitisin. No if and no buts na hayaan ng tumakbo kaso. Time is gold nang makausad na tayo. Please say nyo po. Please say nyo po may port hearing pa daw si Manang Aimee asking about the plane naman. Papa Francis, pray for the Philippines. Ayan ko niyan kay Baba. Marilo pa ba na nito? Kakaiba talaga ang paraan ng Panginoon.
di man siya naputulan dila sa pagsasalita ng pagmumura at masamang salita, ayun ang paraan niya. Dinala siya sa napakalayong lugar, bagamat nabawasan ng leader ng pagmumura. Present pa din ang mga galamay. Opinyon ko lang po tay, baka kaya wala pang ginagalaw sa kaso. Waiting pa sila sa mga susunod na arrest. Jun Lagon, my friend, pastor. Jeff Ramos, nak, shout out. Sabi ni Jun. Hello, Manong Roque. Nandun din po ako sa live ni Atty. Enzo about dun sa sinabi ni Baste na di pa daw pinanganak ang tatalo sa tatay niya. Nag-comment po ako, sabi ko, pinanganak na po ang tumalo kay Digong, si Judge Lulia Antonila Motok. Tawa ng tawa si Atty. Enzo nung binabasa niya. Mission accomplished mga boss. Oy, Boyongkong Balong, shout out ha. Pag kwentuhan tayo. Hanggang bukas po muli mga boss. God bless. Atty. Libayan. Walang kasalanan naman si Atty. Claire Castro. Magkaibigan naman kayo. Either tawagan mo siya by phone or gayahin mo si Christian Esguerra, di ba? God bless. Good night. Dasal. Mga boss. Yan lang ho talaga ang ating kakapitan sa nangyayaring ito. Kaguluhan dito sa Pinas.